ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi natin mapipigilang matuliro ang ating puso kapag nakaranas tayo ng matinding kabiguan, kapighatian at kalungkutan sa buhay na ito. Kaya nga importante na magkaroon tayo ng malakas na suporta mula sa mga mahal natin sa buhay upang makayanan natin ang mga pagsubok na ito. Ikaw, kabarangay, handa ka bang maging karamay ng taong mahalaga sa iyo sa oras ng pangangailangan? Dear Papa Dudut, ang pagiging makulit at matigas na ulo ng isang tao ay nagsisimula sa kanyang kabataan. Habang nagkakaedad, ang tao ay nababawasan ng kakulitan at katigasan ng kanyang ulo dahil nagmamature siya. Minsan ay meron ding hindi nababawasan kahit na matanda na. At kapag tumungtong na ang tao sa mga edad na papalapit na sila sa kanilang retirement, ay bumabalik ang pagiging makulit nila, pati na rin ang katigasan ng kanilang ulo. Madalas natin yon maengkwentro sa mga lolo at lola natin o di kaya sa ating mga nanay at tatay, at naranasan ko rin yon sa sarili kong ina. Bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay gusto ko munang bumati ng magandang tanghali mga kabarangay na katulad ko palaging nakikinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lexer. 30 years old, taga Cubao at nagtatrabaho bilang internal auditor sa isang private company sa Pasig. Nangyari ang kwento ko taong 2024. Malit lang ang pamilya namin ng mama ko, bali 2 lamang kami ng kapatid kong babae na anak nila ng tatay naming iniwan kami noong araw para sumama sa ibang babae. Simula noon, kaming 3 na ang naging magkakasangga sa buhay. Bagay ba sa akin tong kulay ng damit na to? Dark green? Oo, ngayon pa lang ako magsusuot ng ganitong kulay eh. Tingin ko bagay naman po sa inyo. Tingin mo lang? Hindi ka sigurado? Sigurado po. Sigurado po na bagay. Ito kayang maroon. Ayos ba sa akin to? Okay din naman po. Sigurado ka ha? Kasi mamimili na lang ako sa 2 kulay ng damit na to. Kayo pong bahala. Eh syempre, gusto ko naman maging kaaya-aya sa paningin ng kadate ko, no? Ano pong sabi nyo? Sabi ko, gusto kong maging kaaya-aya sa paningin ng kadate ko. Teka lang, tama ba yung narinig ko? May kadate kayo? Oo. Ay, sorry. Hindi ko pala nasabi sa inyo ng kapatid mo yung tungkol sa bagay na yun. Malamang po, hindi nyo nasabi, kaya nga po ako nagulat eh. Kaya pala di kayo magkanda o gaga sa pagtatanong kung anong kulay ng damit ang bagay sa inyo. Siyempre. Ikaw nga, tinatanong mo rin ako kung bagay ba sa yung ganitong klase ng damit. Lalo na kung may mahalaga kang okasyon na pupuntahan. Kaya ako rin. Gusto ko rin maging presentable sa makakadate ko. Sino naman po yung kadate nyo? Hindi ko pa kilala eh. Ano? May ikipag-date kayo sa hindi nyo pa kilala? Oo, blind date yata ang tawag dun. Basta, hindi ko siya kilala. Pero kilala naman siya ng mga tita mo. Sa katunayan, sila nagsabi sa akin na makipag-blind date para makakilala ng lalaki na posible kong maging boyfriend. Teka, parang ang bilis naman po yata. Anong mabilis doon? Ng mga pangyayari. Yung pakikipag-blind date nyo, pati yung paghahanap nyo ng magiging boyfriend. Parang ngayon ko lang lahat nalaman yan ah. O itong anak ko naman, oo. Sino ba sa atin ang mas matanda? Ako ba o ikaw? 29 years old pa lang po ako, kayo 53 na. O ako pala ang mas matanda. Pero bakit parang ikaw ang nag-uulyanin dyan? Anong nag-uulyanin sinasabi nyo? Ano ibig nyo sabihin? Sinabi ko na kaya sa'yo no na gusto ko ulit magka-boyfriend. Siyempre! Tagal ko na rin na bakante simula nung iwan tayo ng dumuho mong tatay matapos niyang sumama sa ibang babae. Sa lagay, siya lang ang may karapatang sumaya sa piling ng iba. Hindi ko na maalala na sinabi niyo sa akin yan noon.
Baka masyado akong occupied nung sinabi niyo yan. Pwede. Para kang ang lutang kausap nun eh. Grabe naman po sa lutang. Totoo naman. Ay, sige na nga po pero mag-iingat kayo ah. Saan? Doon sa blind date? Opo. Oo naman. Saka huwag ka mag-alala kasi kasama ko naman ang tita mo doon. Doon sila pupwesto sa malayo. Sina tita talagang may pakana ng mga to eh no. Huwag mo na silang anuhin. Gusto lang naman nila akong hanapan ng makakasama sa buhay. Nagsimula kasi yun nung nakita-kita kami sa labas. Tapos tinanong nila ako kung gusto ko pa raw magpaligaw o mag-boyfriend. Lalo ngayon natapos ko naman daw kayong pag-aralin ng kapatid mo. Napaisip ako tapos sabi ko gusto ko naman. Kaso dahil taong bahay lang ako, wala naman akong nakikilalang mga lalaki. Ayoko namang makipag-usap sa Facebook kasi maraming scammer. Baka perahan lang ako, no? Tama naman po yun. Maganda na yung nag-iingat kayo. Kaya nga hinayaan ko na lang yung mga tita mo nung sinabi nila na sila na ang bahala. Basta wag lang kayo magpapabuntis ah. Hindi mangyayari yun. Kasi wala na akong matres. Di ba nga naoperahan ako nung pinanganak ko yung kapatid mong bunso? Ay, oo nga pala. O ikaw talaga. O basta, ako excited lang. Pakiramdam ko bumalik ako sa panahong dalaga pa ako. Kahit naman 53 years old na ako may asim pa ako, no? Papadudot gaya ng sinabi ko ay iniwan na kami ng tatay namin noong araw matapos niyang mambabae. Ni anino niya ay hindi na nagparamdam sa amin kaya naman hindi ko ikakaila na mayroon akong hinanakit sa kanya. At sigurado akong masusumbatan ko siya ng husto kapag nagpakita pa siya sa amin. Sa batang gulang ko noong 15 anyos ako ay ako na yata ang tumatayong tatay sa pamilya namin. At nung tumungtong na ako sa kolehiyo ay pinangako ko sa sarili ko na itataguyod ko ang mama ko at kapatid ko pagdating ng araw na makapagtrabaho na ako. Kaya ngayon ang ginawa ko simula noong nakagraduate ako. Hindi niyo ako masisisi kasi malaki rin ang pagpapahalaga ko kay mama dahil kinaya niya kaming itaguyod ng kapatid ko kahit na mag-isa lamang siya. Sa totoo lang ay hindi ko na mabilang kung ilang trabaho ang pinasok niya para lamang mapag-aral kami at magkaroon ng pambili ng pagkain namin. Idagdag niyo pa yung bayarin niya sa bills at bahay na nirerenta namin noong araw. Kaya nga pinagsikapan ko talaga noon na makapagpundar ng sarili naming bahay kahit na maliit lang. Ang mahalaga ay hindi na namin iisipin kung saan kukuha ng pambayad sa renta buwan-buwan. Fast forward, naging open sa akin ang mama ko na gusto ulit niyang pumasok sa pakikipagrelasyon. Noong una ay hindi ko yun naintindihan kaagad dahil bakit kung kailan na siya nagkaedad ay saka naman siya naghanap ng panibagong pag-ibig. Pero hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang mangyari kasi may ugali ang mama ko na kapag gusto niya ang isang bagay ay ginagawa niya talaga. Hanggang sa isang gabi ay mayroong nangyari na hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Sira ulong yun. Matapos akong matikman ng ilang beses, bigla na lang akong iniwan sa ere. Sandali. Anong matikman ang sinasabi niyo dyan? Ito namang anak ko. Alam mo na yon. Man naman, bakit nagpagalaw kayo sa lalaking yun? Kayo na ba? Ay, oo naman. Naging kami rin naman, syempre. Walagay mo sa akin, makikipag-ano sa hindi ko boyfriend? Isa ka diba, ginagawa naman talaga yun ng magkarelasyon. Kaso lang, ayun, naghanap ng ibang mo kung hindi pala ako type. Nalaman ko na lang na ang gusto ay yung mas mataba saka mas malaki ang balakang. Kaya eto, niniwan na lang niya ako bigla. Ay, parang ang bilis naman po ng mga pangyayari. Di ko alam na naging kayo na pala tapos ngayon malalaman ko na hiwalay na kayo. Saglit lang namang naging kami.
Di ko na yata nasabi sa'yo kasi masyado kang busy sa trabaho. Saka masaya ako nun, ganado sa buhay. At laging maaliwalas ang gising ko sa umaga kasi nga kami na. Tapos gaganituhin niya lang ako. Iiwan at ipagpapalit sa ibang babae. Alam mo, sakit-sakit nun, anak. Alam ko po na masakit, kaya nga kung pwede gusto kong makita yung lalaki para masuntok ko sa mukha eh. Ayaw na nga niyang makipagkita sa akin. Di na rin niya kinakausap ang mga tita mo. Biglang naglaho na parang bula. Napakasira ulo naman pala nun. Di niyo ba siya kinilala ng mabuti nung nag-date kayo? Siyempre, kinilala kong mabuti. Pero masyado rin namang mabilis na naging kami. Katwiran ko. Patatagalin pa ba namin? Hindi naman na kami teenager. Kahit na. Siguro kung pinatagal nyo pa ng konti bago nyo sinagot yung lalaking yun, di mas nakilala nyo sana siya ng husto. Hindi ko na nga naisip yun. Kasi gusto ko na rin naman siya. Ay, naman eh. Kita nyo nangyayari sa inyo ngayon. Iniwan niya kayo at pinagpalit sa iba. Huwag mo na ngang ulit-ulitin. Kita mong broken hearted na nga itong mama mo. O ano po bang pwede kong gawin? Wala. Saka alam ko naman sa sarili ko na hindi ko na mababago yung nangyari. Kasalanan ko rin naman eh. Siguro nga tama ka. Kung mas kinilala ko pa siya ng husto, malalaman ko kung anong intensyon niya sa akin. Sabi niyo nga hindi niyo na mababago yung nangyari. Tsaka sa tingin ko kasalanan naman talaga niya kasi mapaghanap siya. Di pa pala siya sigurado sa gusto niya sa isang babae tapos pumayag-payag siya na makipag-blind date sa inyo noon. Ang masahol pa nagpakita siya ng interes sa inyo at niligawan kayo. Yung pala may gusto lang siyang makuha. Tapos nung nakuha niya na, iniwan niya na kayo. May picture ba kayo nung lalaking yun? Ha? Meron, bakit? Patingin nga ako. Bakit? Tatandaan ko lang yung muka para kapag nakasalubong ko siya sa labas, papangahan ko talaga para magtanda. Ano ka ba naman? Mapapaaway ka pa sa gagawin mong yan eh. Wala akong pakialam basta makaganti lang ako. Maiganti ko lang kayo. Hindi mo na kailangang gawin yan. Di naman kita pinalaking basagulero, anak. Saka sigurado ko na makakapag-move on din ako sa lalaking yon. Sigurado po ba kayo? Mukhang sariwa pa nga sa inyo yung nangyari. Tingnan nyo, nagpakalasing kayo ng ganyan. Tapos kanina, umatungal pa kayo ng iyak. Grabe ka naman sa umatungal. Totoo naman eh. Oo na. Sa anong magagawa ko? Ang sakit-sakit kaya. Pag naranasan mong iwanan at ipagpalit sa iba, yun yung sandali na maiintindihan mo yung sakit na nararamdaman ko. Pero sana wag mong maranasan, anak. Ayoko namang iwanan at saktan ka na magiging kapareha mo balang araw. Huwag niyo na po munang isipin yun. Matagal pa naman bago ako magka-girlfriend eh. Bakit naman? Ayaw mo pa ba? Wala pa po sa isip ko. Ayoko pa. Pero 29 years old ka na. Yung mga kaedad mo may 1 o 2 mga anak na. Sila po yun, hindi ako. Tsaka bakit naman sa akin napunta yung usapan? Diba kayo yung broken hearted dito? Pinaalala mo na naman. Nakalimutan ko na nga eh. Ay, sorry po. Sa totoo lang ay parang bumalik sa akin yung alaala noong minsang naabutan kong lasing at umiiyak ang bunso kong kapatid sa kanyang kwarto noong araw. Kahit kasi anong gawin niyang pigil sa pag-iyak niya ay naririnig ko pa rin lalo at magkatabi lang naman ang mga kwarto namin. Dahil sa pag-worry ay kaagad ko na nga siyang kinatok at nalaman ko na nga ang dahilan kung bakit siya nagmumukmok. Katulad ni mama ay broken-hearted din ang kapatid kong babae noon sa katrabaho niya na pinaasa lamang siya. Sa tingin ko kahit na magkalayo ang edad ni mama at ng bunso kong kapatid ay iisa lang ang nararamdaman ko noong makita ko silang umiiyak. At yon ay walang iba kundi ang kalungkutan, galit at pagkainis sa mga lalaking nanakit sa 2 babaeng pinoprotektahan ko ng husto na huwag masaktan. Pero alam ko naman sa sarili ko na kasama talaga sa pagmamahal ang masaktan ka.
Kaya nga inalo ko na lamang si mama ng gabing yon at pinaramdam sa kanya na hindi siya nag-iisa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko na masyadong matandaan kung umiiyak ba si mama noong iniwan kami ni Papa noong araw na yon. Siguro oo, pero madalas ay patago para hindi namin makita ng kapatid ko. At ang natatandaan ko na lamang kasi ay yung masipag at porsigidong ina na lahat ay kinakaya para lamang maitaguyod kaming mga anak niya. Kaya nga ang sakit-sakit pala at nakakadurog ng puso na makitang umiiyak si mama ng dahil sa lalaki na yon. Lumipas ang 2 linggo at napansin ko na hindi na nagmumukmok ang mama ko. Naisip ko na baka naka-move on na siya. At mabuti yon dahil para sa akin ay walang saysay ang sayangin niya. Ang kanyang luha sa lalaking saglit niya lamang nakilala. Kaya nga masayang masaya ako nang unti-unting bumalik ang dating sigla at gana ni mama sa buhay, ngunit makaraan lamang ang ilang araw ay meron akong nalaman na siya palang totoong rason kung bakit masaya na naman siya. Papa Dudut. Aalis pala ako bukas, tapos baka gabihin ako ng uwi. Mag-iiwan na lang ako ng lutong pagkain para sa inyo ng kapatid mo. Ilalagay ko sa ref. Bale, initin nyo na lang sa microwave, no? Sige po ma, pero saan po ba kayo pupunta bukas? Ang totoo, makikipag-date ako. Na naman? Oo, pero iba na to. Hindi na to yung mokong na lalaking nang iwan sa akin noon. Hindi na po talaga kayo nadala no? Kasi sobrang tanga nyo naman kung makikipagbalikan pa kayo sa kanya matapos nung ginawa niya sa inyo. Sakit naman nung sobrang tanga. Sorry po, pero sinasabi ko lang naman yung totoo. Alam ko naman yun, kaya kumalma ka lang. Sino naman po yung bagong lalaki na i-date nyo? Basta, makikilala nyo rin siya ng kapatid mo pag naging kami na. Ma, magtanda ka na ha. Baka mamaya kung sino-sino lang yung i-date nyo tapos di naman pala seryoso sa inyo. Ilang linggo ko na rin naman to kausap, kaya alam ko na seryoso siya sa akin. Alam ba niya na may mga anak na kayo? Oo naman. Yun agad ang unang-unang sinabi ko. Siya ba may mga anak na? O dating kinakasama? Ha? Bakit bigla ka yatang nagka-interes sa kanya? Dati naman doon sa una ko, hindi mo masyadong inaalam yung detalye. Kaya nga ang naisip ko, alamin na ngayon para makasiguro ako na malinis ang intensyon niya sa inyo. Ayoko na maulit yung nangyari sa inyo dati. Saka na, kasi hindi pa naman nagiging kami. Ayoko namang magbigay ng maraming detalye, tapos di pala kami magiging okay, di ba? Man naman ayan na naman kayo. Alam ko namang ginagawa ko, anak. Matanda na ako, no? Alam ko naman po yun, pero nag-aalala lang ako sa inyo, sa kapakanan nyo. Naiintindihan ko, pero natuto na ako dun sa karanasan ko sa ex ko. Hindi na ako basta-basta masasaktan ng kung sino-sinong lalaki dyan. Ma, kahit na mabuti kang tao, sa dami ng manluloko sa mundo, marami pa rin susubok na lokohin kayo. Tsaka hindi lang po yun sa pakikipagrelasyon. Normal na sa buhay yun. Basta, sinisigurado ko sa'yo na makikilala mo rin siya pag naging kami na. Pangako yan. Ay, wala naman ako magagawa Mag-iingat na lang kayo. Oo naman. May kasama po ba kayo bukas? Wala, ako lang mag-isa. Pero doon naman kami pupunta sa Matao. Para kung may gawin siyang masama, mabilis ako makakahingi ng saklolo. Parang bigla akong kinabahan dyan Kumalma ka lang kasi. Kakakapi mo yan, nagiging nervyoso ka na. Dinamay niyo pa yung pagkakape ko. Totoo naman Saka papaalala ko lang ulit sa'yo ha. Hindi na ako bata. Kung umasta ka parang nagkapalit na tayo ng posisyon Paano pong nagpalit ng posisyon? Na parang ikaw na ang magulang sa atin tapos ako na yung anak. Ganun ba yun? Oo kaya. Huwag ka na kasing mag-alala. Dami-dami ko ng pinagdaanan sa buhay kaya marami na rin akong alam. Sige na po, sabi niyo Pero mama, tanong ko lang, saan niyo po ba nakilala yung lalaking yun? Sa Facebook. May dating app na pala dun Ayun, sinubukan ko lang naman. Tinuruan din kasi ako ng mga tita mo. Ay, sina tita talaga. Sila na naman pala may pakana. Huwag mo na silang sisihin. Kasi tinulungan din naman nila akong makapag-move on.
Panay nga ang hingi ng despensa gawa nung nangyari sa amin nung lalaking pinakilala nila sa akin. Ayos din po talaga yung bonding nyo no? Maghanap ng karelasyon nyo. Aba oo! Saka gusto lang din naman nila na makita akong masaya. Bakit ma? Di po ba kayo masaya? Masaya naman. Pero iba pa rin kasi kapag may makakasama ka sa buhay. Siyempre, darating ang araw na magsisipag-asawa na kayo ng kapatid mo. Tapos bubukod na kayo ng bahay. Pag nangyari yun maiiwan akong mag-isa. Kaya ko naman. Pero mas kaya ko kung may katuwang ako sa buhay. Papa Dudut, tama naman si Mama noong sinabi niya na mukhang nagkapalit na kami ng posisyon dahil parang ako na ang magulang sa aming dalawa. Kung manigurado ako kung sino na naman ang lalaki nagpapasaya sa kanya. Hindi naman sa ayoko na siyang makilala ng iba pero baka lang sa pagmamadali niyang pumasok na naman sa isang relasyon ay masaktan ulit siya ng husto. Siyempre, sino ba namang anak ang gustong makita na umiiyak at nasasaktan ang kanilang mga magulang? Wala naman, hindi ba? Pero aminado rin naman ako na nasa tamang edad na ang mama ko. Hindi rin naman ako kontra sa pag-love life niya. Kung doon siya masaya, ay kaya ko namang maging masaya para sa kanya. Kaya nga hinayaan ko siya na makipagrelasyon ulit doon sa bagong lalaki na kinakausap niya. Basta ipakilala niya ito sa amin ng kapatid ko at nangyari ngayon noong maging sila. Kaso, laking gulat namin noong nalaman naming mas bata pala yon sa kanya ng ilang taon. 27 years old lamang ito samantalang 53 naman si Mama. Agad na umusok ang ilong ng bunso namin kasi masagwa raw tignan na mayroong boyfriend si Mama na kasing edad lamang niya. Pero pinakalma ko siya at sinabi na hanggat napapasaya nito si Mama ay wala namang problema. In short, sinuportahan ko sila sa abot ng aking makakaya kaso'y makaraan lamang ang 2 buwan. Ay nagulat ako nang may inamin si Mama, Papa Dudut. Ma, napansin ko parang nung isang araw pa kayo malungkot Nag-aalala na tuloy ako sa inyo. May problema ba kayo? O baka naman may masakit sa inyo Wala namang problema at wala ring masakit sa akin. Ayos lang ako. Ay, sa tono ng boses niyong yan, parang pinagbagsakan kayo ng langit at lupa Sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Ayos nga lang ako. Oh, Ma, ano po nangyari? Ba't bigla kayong umiyak? Yung totoo, hindi talaga ako ayos, anak. Nagkukunwari lang akong ayos. Kasi ayoko naman na mag-alala kayo sa akin ng kapatid mo. Pero pansin po kasi talaga namin na hindi kayo ayos Kaya nga tinanong ko na kayo ngayon para malaman kung anong nangyayari sa inyo. Tahan na, Ma. Sabihin niyo na lang sa akin kung ano bang nangyari. Hiwalay na kami ng boyfriend ko. Ha? Paano nangyari yun? Di ba nung nakaraang linggo lang nag-date pa kayo? Ang saya-saya niyo pa nung kinukwento niyo sa akin na pumunta kayo sa isang magandang restaurant sa Tagaytay. Oo nga, kaya hindi ko rin akalain na pagkatapos ng masayang pangyayaring yun, kasunod na nun yung malungkot at masakit. Bakit, Ma? Ano ba nangyari? Nang babae po ba siya? Oo, pero hindi lang yun. Kasi inamin niya sa akin na nabuntis daw niya. Ay, anak ng tokwa talaga Kumalma ka lang, Lexer. Paano ako kakalma, Ma? Nabubwisit ako dun sa lalaking yun. Sinabi ko na yan sa kanya, pero wala na raw siyang magagawa dahil pabor din naman sa kanya yun kasi gusto niya rin magkaanak. Alam mo naman, hindi na ako pwedeng mabuntis, kaya ayun. Yan na nga ba yung sinasabi ko Nakipagrelasyon kasi kayo sa mas bata sa inyo. Natural, gusto pa nun magkaanak. Hindi kayo yung babaeng tutupad sa gusto niyang mangyari. Nung una naman, sinabi niya na ayos lang sa kanya na wala kaming anak, 'di ba? Narinig niyo pa nga yun ng kapatid mo Tapos biglang ganito lang pala ang mangyayari. Narinig nga po namin pero duda pa rin kami kasi 27 years old pa lang yung lalaki. Di nga po kami nagkamali.
Kasi ayan, tinan nyo, nangyari na. Sa lagay, ako na lang palang walang kaalam-alam na pwede palang mangyari to. Hindi naman po sa ganun, pero sana naisip nyo man lang yun. Yung bang pwedeng magbago yung isip ng isang tao? Ginawa ko naman ang lahat. Binigay ko sa kanya yung pangangailangan niya. Nandun na po tayo ma, pero hindi pa rin garantiya yun na hindi niya kayo iiwan. Sinasabi mo ba nakaiwan-iwan ako? Bakit? Kasi matanda na ako? Kasi wala na akong kakayahang magkaanak, ganun ba yun? Ay, ma, hindi po sa ganun. Hindi raw ganun. Pero yun rin ang ibig mong sabihin. Okay, sige, gusto niyo pong malaman yung totoo? Sige, sabihin mo sa akin yung totoo. O ngayon ma, magpapakatotoo na ako ha. Tama naman po kayo sa sinabi nyo na matanda na kayo para makipagrelasyon pa. Kaya bakit di nyo nalang tigilan yung paikipag-blind date nyo sa kung sino-sinong lalaki dyan para makapaghanap kayo na magmamahal sa inyo? Sobra ka naman sa sinasabi mo. Gusto nyo malaman yung totoo, di ba? O ayan, sinabi ko. Sa lagay, porke matanda na ako, wala na akong karapatang makipag-date. Hindi ko naman po kayo inaalisan ng karapatan na makipag-date. Tumututol ba kami ng kapatid ko? Hindi naman, di ba? Kaya lang masyado kayong atat na pumasok sa panibagong relasyon na para bang mauubusan kayo ng lalaki sa mundo kapag wala kayong nakausap o nakilala. Hindi ko na siguro kasalanan kung lahat ng mga lalaking nakikilala ko at minahal ko manloloko at mangiiwan katulad ng tatay nyo. Kaya nga po matigilan nyo na yan para hindi na kayo masaktan ng husto. Papadudot, galit na galit ako sa kumag na lalaking yon dahil sinaktan at ginamit lamang niya si mama. Pero inis din ako sa nanay ko kasi hinayaan lamang niya na gawin sa kanya yon ng damukol niyang ex-boyfriend. Kung pwede ko lang talagang masuntok at matadyakan sa mukha yung lalaking yon ay ginawa ko na. Sobrang sakit kayang makita na umiiyak ang sarili mong ina ng dahil sa kanya. Kaya nga mas lalo akong naging protective kay mama. Kung protective na ako noon pa sa kanila ng kapatid ko ay mas triniple ko pa yon noong mga panahong yon. Bilang unang hakbang ay pinagbawalan ko na si mama na makipag-usap sa mga lalaki. Dahil baka mauwi na naman yon sa pagkakamabutihan tapos magiging sila at ang ending ay baka masaktan na naman siya ng gusto. At wala akong pakialam kahit na nagkasamaan na kami ng loob sa mga gagawin ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, habang lumilipas sa mga araw ay nagigilty ako sa mga sinabi ko kay mama noong huling beses na nagtalo kami. Alam ko naman na nadala lamang ako ng aking damdamin pero mali pa rin na pinagsalitaan ko siya ng ganon. Nagkasamaan patuloy kami ng loob, bagay na bihira lang mangyari sa amin dahil nga mas pinipilit naming unawain ang isa't isa. Kaya lang ay napuno na kasi ako pero hindi pa rin yon excuse para bastusin ko siya. Hindi nga nagtagal ay nagkabati rin kami ni mama at bumalik sa dati ang relasyon namin. Pero pansin ko na hindi na siya nag-o-open up sa akin tungkol sa love life niya o kung meron ba siyang kinakausap na bago. Alam kasi ni mama na magagalit ako sa kanya dahil kung anong bilis niyang makapag-move on at makahanap ng iba ay siya namang bagal kong makausad. Saka hindi yon ganon kadali para sa akin lalo na ako yung iniiyakan niyang madalas tuwing siya ay nasasawi sa pag-ibig. Kaya nga noong napansin ko naman na parang may nagpapasaya ulit sa kanya ay agad ko na nga siyang kinompronta, Papadudot. Maumamin nga kayo. Ha? Ano nga aminin ko? Sino yung kachat nyo? Kanina ko pa naririnig na tunog ng tunog yung cellphone nyo eh. Tapos nung tinignan ko kayo kanina, ang lapad ng ngiti nyo. Halos mapunit na nga yung labi nyo. Sobra ka naman sa mapunit yung labi. Sagutin nyo na lang po yung tanong ko. Sino yung kachat nyo? Kachat ko yung mga tita mo. Tapos may kinukwento silang nakakatawa, kaya natatawa rin ako. Hindi ako naniniwala sa inyo ma.
Patingin nga ako ng cellphone nyo. Ha? Ayoko nga. Bakit gusto mong tignan ng cellphone ko? Sinasabi ko na nga be, nagsisinungaling kayo sa akin. Hindi talaga sina tita yung kachat nyo. O sige na nga, aamin na ako. Oo, hindi ko naman talaga kachat ang tita mo. Kasi may iba akong kachat. O sino nga yan? Ay wala ka ng pakialam doon ano? Huhulaan ko bagong lalaki nyo yan no? Ano bang pakialam mo kung oo? Hindi na po ba talaga kayo natuto? Di ba nung nakaraan lang, 2 beses na kayong iniwan at sinaktan? Tapos ngayon meron na naman kayong kinakausap na bago? Ano ba naman yan, ma? Iba naman tong kausap ko dun sa 2 nanakit at nang iwan sa akin ano? Saka nag-uusap pa lang naman kami. Ibig sabihin, kinikilala ko pa siya ng husto bago ko siya papasukin sa buhay ko. Ang usapan natin, titigilan nyo na yung paikipag-usap sa kung sino-sinong lalaki. Usapan natin? Wala akong matandaan na pumayag ako sa usapang yan. Baka sinabi mo lang kasi gusto mo akong pagbawalan na makipag-usap at makipagkilala sa iba. Ano naman kung gusto ko kayong pagbawalan? Masama ba yun? Para sa inyo rin naman yung ginagawa ko? Ipapaalala ko lang sa'yo ha, na ako ang nanay sa ating 2. Anak lang kita, kaya wala kang karapatan na pagbawalan ako sa mga bagay na gusto kong gawin sa buhay ko. Hindi na ako bata, Lexer. Hindi na nga kayo bata, pero kung umasta kasi kayo, para kayong bata. Tsaka hindi ko naman nakakalimutan na kayo yung nanay sa ating 2 eh. Pero sana, alam nyo rin na masakit sa ulo yung mga gusto nyong gawin sa buhay nyo. Kaya nga wala na akong planong ipaalam sa'yo na meron na naman akong kinakausap. Kasi ayoko nang sumakit ang ulo nyo sa akin ng kapatid mo. Akala nyo tama yun. Akala nyo maganda yun, ma. Na hindi nyo ipapaalam sa amin na may bago na kayong lalaking kinakausap. Paano kung may mangyaring masama sa inyo? Ano bang mangyayaring masama sa akin? Hirap sa'yo, masyado kang advance mag-isip. Ang hirap sa inyo, masyadong sarado yung pag-iisip nyo eh. Anong sinabi mo? Sobra ka na ha? Hindi kita pinalaki at pinag-aral para bastos-bastusin lang ako. Matuto kang rumispeto sa nanay mo. Ma, nire-respeto ko kayo mula pagkabata hanggang ngayon. Pero sana matuto rin kayo na respetuhin yung sarili nyo. Di pa po ba kayo napapagod sa kakahanap ng makakarelasyon ninyo? Sa huli sasaktan din naman kayo, iiwan lang kayo. Kasi kung hindi kayo napapagod, pues ako napapagod ako na makitang nasasaktan ka. Napapagod ako na nakikitang umiiyak ka. Maawa naman po kayo sa sarili nyo. O eto, napansin nyo ba yung kapatid ko hindi na kayo masyadong kinakausap? Gusto nyo malaman kung bakit? Kasi naiinis siya sa inyo. Napaka-desperado nyo raw na makahanap ng lalaki makakarelasyon. Ang dating kasi sa amin ma, hindi kayo makontento na tayong 3 lang. Gusto nyo pa talaga humanap ng ibang makakasama sa buhay. Masama ba yun? Hindi naman di ba? Saka sinabi ko na sa'yo noon na kapag nagkaasawa na kayo ng kapatid mo, bubuko din kayo ng bahay. Tapos maiiwan akong mag-isa rito. Hindi mangyayari yun kasi hindi kita iiwang mag-isa. Anong ibig mong sabihin? Kahit na mag-asawa ako, isasama pa rin kita sa bahay namin. O kaya dito kami titira ng magiging asawa ko. Kasama nyo. Naku, pwede patigilan mo ko sa kagaganyan mo. Ayokong makisama sa inyo ng mapapangasawa mo. Dahil baka magkaroon lang kami ng problema pag tumagal. Ang gusto ko lang naman, makahanap ng matinong lalaki na makakasama ko sa buhay. Ni sa hinagap ay hindi ko akalain na aabot kami sa mainit na pagtatalo ng nanay ko. Hindi na kasi ako nakapagpigil na mapagsalitaan siya ng hindi maganda lalo na at nalaman ko na mayroon na naman siyang kinakausap na ibang lalaki. Siyempre, hindi niya yon nagustuhan kaya nakapagsalita rin siya ng masasakit sa akin na naging dahilan para lalo akong magalit sa kanya. Sa totoo lang ay naisip ko nga na umalis na muna sa bahay namin kasi ayoko siyang makita at makasama. Para sa akin napakatigas ng ulo ng mama ko. Naturingang mas matanda sa amin ang kapatid ko pero parang walang natutuhan mula sa mga karanasan niya sa buhay. Hirap na hirap siyang intindihin na concern lamang ako sa kapakanan niya dahil baka masaktan na naman siya. Hindi nagtagal ay naging sinanong kausap niyang lalaki at makaraan lang ang 1 buwan ay iniwan ulit siya ng karelasyon niya. Sa kadahilan ng hindi ko na matandaan. Basta, nakita ko na lamang na umiiyak siya at agad na nagsumbong sa akin.
Punong-puno na ako sa katigasan ng ulo ng nanay ko at mas lalo ko lang ginustong umalis sa bahay namin para hayaan na lamang siya sa mga bagay na gusto niyang gawin. Total ay matigas naman ang ulo niya kaya bahala na siya sa buhay niya. Pero hindi yun nangyari kasi makaraan lamang ang 2 linggo ay nagkasakit si mama. Akala namin ang kapatid ko ay simpleng sakit ng tiyan lamang yon na lumala kaya sinugod na namin ang mama sa ospital. Maraming laboratory test na pinagawa sa kanya at matapos noon ay nadiskubre nilang may cancer siya sa small intestine. Sobrang nabigla kami ng kapatid ko nang malaman yon at agad na gumuho ang aming mundo. Hindi nga nagtagal ay nagsimula ang gamutan ni mama at kasabay noon ang mabilis na panghihina ng kanyang katawan at pagbagsak ng kanyang resistensya, Papa Dudut. Hindi ko akalain na sa ospital natin sasalubungin ang bagong taon na anak. Akala ko pa naman doon ulit sa bahay natin. Tapos sama-sama tayong 3 ng kapatid mo. Sama-sama pa rin naman po tayong 3, May. Ang kaibahan lang, nandito tayo ngayon sa ospital. Ay, hanggang kailan ba daw ako rito? Gustong-gusto ko na kasing umuwi sa bahay natin. Ma, kung ako lang ang tatanungin, gustong-gusto ko na rin po kayong iuwi. Pero sabi po kasi ng doktor, kailangan niyo po muna magpahinga dito. Hindi pa kayo pwedeng lumabas ng ospital. Grabe naman yun. Wala naman akong plano na tumira rito sa ospital habang buhay. Mas makakabuti naman po na nandito kayo para nababantayan kayo ng doktor. Masyado po kasing mabilis yung pagkalat ng kanser eh. Kaya parang alanganin kung iuuwi ko kayo sa bahay. Sobra naman yung Diyos. Kasi binigyan niya pa talaga ako ng ganitong klaseng sakit. Ang bata-bata ko pa para mamatay. Hindi pa po kayo mamamatay, Ma. Kaya nga po nagpapagamot tayo eh. Tsaka alam namin ang kapatid ko na may himala. Pag-agalingin po kayo ng Diyos. Basta wag lang po kayong tumigil na manalangin sa Kanya. Naniniwala po ako na kahit mukhang imposible totoo na merong himala. Pag-agalingin ka ng Diyos, Ma. Ewan ko, pero nararamdaman ko na baka hindi na rin ako magtatagal. Ma naman, huwag naman kayo ganyan magsalita. Nagpapakatotoo lang ako. Saka nararamdaman ko sa katawan ko na baka hindi ko na rin kayanin. Ma naman eh. Sorry anak, kasi baka hanggang dito na lang ako. Sorry kasi baka maiwan ko na kayo ng kapatid mo. Alam mo ba, ang sakit-sakit na ng katawan ko. Kahit nga igalaw ko lang ang mga daliri ko, ang sakit-sakit na. Ayoko na rin kumain, wala na akong gana. Nararamdaman ko na talaga na anumang sandali, mawawala na ako. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi pa po kami handa na mawala kayo. Ako rin naman hindi pa handa eh. Siyempre, gusto ko pa kayong makita na ikasal, bumuo ng sarili ninyong pamilya at magkaapo pa sa inyo. Kaya lang wala na eh. Wala na tayong magagawa. Baka oras ko na rin talaga. Naisip ko, ayos na yun. Kasi napagtapos ko na kayo ng pag-aaral ng kapatid mo at may kanya-kanya na kayong trabaho. At least, kung aalis man ako, alam ko na maiiwan ko kayo na nasa mabuti na katayuan sa buhay. Hindi na ako mag-aalala na baka magutom kayo o kung ano pa man. Pero kailangan pa po namin kayo, kaya sana lumaban pa kayo, Ma. Lumalaban naman ako sa abot ng makakaya ko. Pero gusto ko lang ding magpaalam sa iyo ng maaga. Sakaling isang araw, hindi na lang ako magising. Anak, huwag mong pababayaan yung kapatid mo ha. 2 lang kayo, kaya dapat kayo ang magkakampi sa buhay. Alam ko na independent naman kayo pareho.
Pero huwag niyo pa rin kalimutan na kumustahin ang isa't isa, lalo na kapag nawala na ako. Huwag mo rin pabayaan ang sarili mo, Lexer. Maghinay-hinay ka sa pagkakape kasi sumasakit na yung tiyan mo. Alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang magpakalunod sa trabaho at subukan mo rin kumilala ng babae na pwede mong makarelasyon. Masarap magkaroon ng asawa at mga anak. Tignan mo ko. Meron akong mga anak na mabait at maalalahanin. Palagi ko kaya kayong pinagmamalaki ng kapatid mo sa lahat ng kakilala ko. At proud na proud ako sa inyo. Proud na proud din po kami na meron kaming mama na katulad nyo. Na nagtaguyod sa amin kahit na iniwan tayo ni Papa noon. Palagi ko rin po kayong binibida sa mga kaibigan ko, Ma. Kahit nung nag-aaral pa ako sa mga kaklase ko, lagi kayo ang bukang bibig ko. Kahit ngayon na nagtatrabaho na ako. Salamat, anak. Hindi mo alam kung gaano mo ko napasaya. Kahit na hindi ako perpektong nanay, kahit na nakagawa ako ng maraming kamalian sa buhay ko, lalo na nung naging desperado ako na makahanap ng karelasyon. Higit pa sa mga bagay na yon, yung pagmamahal ko sa inyo ng kapatid mo. At napagtanto ko na hindi ko kayo kayang ipagpalit kanino man. Sorry kung medyo huli ko na yun nalaman. Ngayon pa talaga, kung kailan bilang na lang sa mga daliri ko sa kamay yung araw na ilalagi ko sa mundo. Papa Dudut, kung masakit na sa akin na makitang umiiyak si Mama noon, kapag nabibigo siya sa pag-ibig ay dobleng sakit. Hirap at lungkot ang naramdaman ko noong nagkasakit siya at nakaratay na sa higaan. Kulang na lang ay dasalan ko ang lahat ng santo para pagalingin nila ang nanay ko. Ayaw pa namin siyang mawala sa amin pero kitang-kita ko na sobra na rin siyang nahihirapan. At sino ako para ipagkait sa kanya ang makapagpahinga na sa mundong ito kung doon lamang siya makakaramdam ng kaginhawahan. Kaya nga nitong February 2025 ay tuluyan nang namaalam ang pinakamamahal naming mama. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi na kami nakapaghanda at hanggang ngayon, biglang-bigla pa rin kami ng kapatid ko. Marami pa kaming pangarap sa buhay na kasama si Mama at gusto pa namin siyang makasama na mapuntahan ang mga lugar na pangarap niyang puntahan. Pero alam namin na hindi na yon mangyayari. Hanggang ngayon ay natutulero pa rin at naliligalig ang aking puso. Sa kasalukuyan ay nagpapakatatag na lamang kami ng kapatid ko. Palagi pa rin naming naaalala si Mama at ang mga aral sa buhay na itinuro niya sa amin simula pagkabata. At kahit na iniwan na niya kami sa mundong ito ay nananatili siyang buhay sa aming alaala. Maraming salamat po Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko at ng aking pamilya. God bless and more power sa inyong istasyon. Palagi number 1 sa puso namin ang Barangay Love Stories. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Lexer. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.